Magandang araw po sa inyo. Narito na po ang ika-34 na yugto ng ating kwento. Ang nakaraan. Nang makauwi sina Athena at Joaquin sa Pilipinas mula sa shooting ni Athena sa isang advertisement abroad, napakaraming fake news ang naglabasan tungkol kay Athena na pinakalat naman ng kampo ni Stella. Napag-alaman ni Joaquin mula sa kanyang assistant, nakasabwat ni Stella ang ibang artist ng Global at ang isang new young idol na anak ng isa sa board of directors ng Star Media. Nagmamadali si Joaquin na nagtuloy sa kumpanya mula sa airport dahil gusto nitong maayos agad ang mga naglabasang fake news tungkol kay Athena. Samantala, nakipagkasundo naman si Sander sa direktor na kalaguyo ni Stella. Nais nitong ibigay ni Sander si Stella upang makasiping ng direktor. Kapalit noon ay ibibigay nito ang lahat ng kakailanganin ng mga bagong talents ni Sander sa kumpanya. Subalit natunugan ni Stella ang planong iyon. Nag-hired ito ng isang private investigator upang sundan si Sander at nalaman nga nito ang tungkol sa naging kasunduan ng dalawa. At nakakuha din ito ng kopya ng agreement ng mga ito. Pero bago po tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click din po ng subscribe button, gayon din ang notification bell icon para laging updated sa mga susunod na uploads ng ating kwento. Sabay-sabay po nating pakinggan ang ika-34 na yugto ng ating kwento, You Are the Reason. The Golden Screen Film Awards night was all over the news. Inimbitahan si Athena sa ceremony bilang award presenter. Nasa dressing room ito noon at hinihintay ang oras ng kanyang pagpasok sa venue ng award ceremony. Maya-maya ay humahangos na dumating si Cheryl dala ang cellphone nito. Athena, alam mo ba kung sino ang makakasama mo sa paglakad sa red carpet? Agad na tanong nito kay Athena. Sino? Balik na tanong ni Athena dito. Si Director James, the guy who slept with Stella. Anong gagawin natin? Muling tanong ni Cheryl sa kanya. Sigurado akong may pasekretong nag-arrange nito. Naiinis pang sabi ni Cheryl. Kung lalakad siya sa red carpet na kasama ito, siguradong ang uupuan niya ay naka-arrange din sa tabi nito. Naiisip pa lang ni Athena na makakatabi niya ito sa buong gabing iyon ng awards night ay nandidiri na siya. Magiging mahaba ang gabing iyon para sa kanya, naisip ni Athena. Magsasabi ako sa organizer na hanapan ka ng pwedeng kapalit nang makakasabay mo sa paglakad sa red carpet. Pagkaraan ay sabi ni Cheryl. Okay lang Cheryl, I'll protect myself. Sagot naman ni Athena. Nakakita si Athena ng isang pares ng silk hand gloves sa wardrobe malapit sa kanya. Isinuot niya iyon, pagkatapos ay naglagay siya ng maliliit na spot gamit ang lipstick at sa kanya iyon nilagyan ng kaunting powder para magmukhang may allergy siya sa braso. Napakatalino mo, pagkaraan ay sabi ni Cheryl sa kanya. Pagkaraan ay kinuha ni Athena ang kanyang telepono at nagtingin ito ng latest entertainment news. Isang reporter ang nag-interview kay Stella. Mrs. Stella, narinig namin na pumirma ka na daw ng 3 years contract sa Inspire Management Company. Anong masasabi mo tungkol dito? Mrs. Stella, isa ka sa mga nominated candidates para sa Best Actress Award. Sa palagay mo ba, mapapanalunan mo ang award ngayong gabi? May pagmamalaking nakangiti si Stella sa harap ng kamera. Ibinigay ko ang aking best performance at napakaswerte ko para ma-nominate sa award. Maraming mas magagaling na aktor sa akin katulad ni Athena na kasamahan ko sa global media. Pero si Athena ay hindi na-nominate para sa awards. Ibig bang sabihin nito na mas magaling ka kaysa sa kanya? Iniwasan nitong sagutin ang tanong na iyon. Ngumiti lang ito at saka muling nagsalita. Athena and I were best friends in the past. Napakalaki ng naitulong niya sa akin at umaasa din ako
na magkakaroon siya ng bright future ahead. Mukhang isang mahinahon at mapagbigay na babae si Stella. Nang marinig iyon ni Cheryl, agad na palitan ng galit ang ekspresyon sa mukha nito. Shameless woman. Siya itong laging may pinaplanong masama laban kay Athena, napaka mapagkunwaring tao. Kahit na alam ng mga reporters na ang pinagsasabi ni Stella ay walang katotohanan, walang pakialam ang mga ito. Iyon ang realidad ng entertainment industry. Ang gusto lamang nila ay makakuha ng impormasyon na makakaagaw ng atensyon ng publiko. Napakatalino ni Stella upang gamitin iyon. Sa kanyang status sa industriya, mas magiging arugante lang ito kung siya ang mananalo ng Best Actress Award sa gabing iyon. Subalit walang makakapagsabi sa entertainment industry. Ang maruming nakaraan ni Stella ay maaring pagtakpan kung mapanalunan nito ang award. Iyon ay kung manalo ito. Hindi pinansin ni Athena ang news. Wag na lang nating pansinin ang tungkol dito. Mag-ready na lang tayo ngayon. Pagkaraan ay sabi nito kay Cheryl. Nang makita ni Cheryl kung gaano kakalmado ni Athena, ay napatango na lang siya bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. Ito ang magiging kauna-unahang appearance ni Athena simula nang lumabas ang mga intriga tungkol sa kanya sa internet. Siguradong pahihirapan siya ng mga reporters tungkol sa mga bagay na iyon. At dagdag pa doon, lalakad siya sa red carpet kasama si Director James. Hindi lang niya talaga araw iyon. Alam ni Athena na ang lahat ng akusasyon tungkol sa kanya ay hindi totoo. Alam niya, higit kanino man, na ang mga achievements na nakuha niya ay hindi dahil sa pakikipagsabwatan o pandaraya laban sa iba. Alam niya na ang pagsasakripisyo niya ngayon para maayos na makagawa ng pundasyon para sa kanyang karir sa hinaharap ay makakatulong para mas maging malakas siya. Samantala, natanggap naman ni Joaquin ang balita tungkol sa makakapartner ni Athena sa paglakad sa red carpet. Bantayan niyo siyang maigi. Pigilan niyo siya kung subukan niyang gawa ng hindi maganda si Athena. Agad na utos nito sa kanyang mga tauhan. Noted President, mabilis namang sagot ng mga ito. Pinapanood ni Joaquin ang live broadcast ng awards night. Isang eleganteng evening gown ang suot ni Athena at dahan-dahan itong lumabas ng sasakyan. Her smile was gorgeous and the exquisite diamond necklace on her neck matched her fair skin so well. Subalit napansin ni Joaquin na nakasuot ito ng silk hand gloves. Isang middle-aged man na nakasuot ng isang gray suit ang nakatayo sa tabi nito. He hesitated for a moment when he want to approach Athena. Napangiti si Joaquin. Mukhang nakaisip ang kanyang asawa ng isang matalinong paraan upang protektahan ang sarili. Nakangiti si Athena at magalang na bumati sa mga reporters. All of a sudden, 5 reporters ang nagmamadaling lumapit dito at agad na nagtanong kay Athena. Sa palagay mo ba ay makukuha ni Mrs. Stella ngayong gabi ang award bilang Best Actress? Patuloy ka pa bang mananatili sa Global Entertainment para muling makuha ang puso ni Sander? Ngayong si Stella ay pumirma na ng kontrata sa Inspire Management? Si Director James na noon ay nakatayo sa tabi ni Athena at handang makitang mapahiya si Athena. Naghihintay ito na humingi ng tulong sa kanya si Athena. Ang mga tanong ng mga reporters ay nagiging tricky na, subalit hindi man lang nawala ang ngiti sa mga labi ni Athena. Kalmado siyang tumingin sa mga reporters at saka nagsalita. I'm glad to be invited to tonight's ceremony as the award presenter. Ang bawat isang actors na nominated ngayong gabi ay talaga namang mga talented. Kaya naniniwala akong kahit na ang mga judges ay kakailanganing i-consider ang maraming aspeto bago tuluyang masagot ang ganyang mga tanong. Why don't you ask Director James then? All of a sudden, he was the one who was being questioned. He was caught off guard.
Nakatingin lang ito sa microphone at hindi malaman kung anong sasabihin. Ang gusto sana nitong mangyari ay si Athena ang ma-overwhelmed sa mga tanong para makapag-take advantage siya rito. Paanong napunta iyon sa kanya at ngayon ay naghihintay sa kanyang sagot ang mga reporters. Nag-aalangan siyang ngumiti at nagsalita. Well, it's confidential at the moment. We can't disclose anything yet. Napabuntong hininga na lamang ang mga reporter sa sagot na iyon ng direktor. Wala namang interesante sa naging sagot nito at hindi iyon makakaagaw ng atensyon ng publiko. Miss Athena, napapabalitang may isang makapangyarihang tao sa industriya ang tumutulong sa'yo. May gusto ka bang sabihin tungkol dito? Sa mga narinig niyang intrigang iyon, nanatili si Athenang pasensyosa at saka nagsalita. Ang masasabi ko lang, lahat naman tayo ay may kalayaang magpahayag ng ating mga sariling opinyon at tungkol sa mga intrigang iyon, I will not respond to it. Naniniwala akong ang lahat ng fans ko ay makikita kung ano ang totoo. At isa akong public figure and I'll be responsible for what I have said and done. I believe that everyone has the ability to judge right from wrong. At umaasa ako na ang focus ng lahat ay sa Golden Screen Festival matoon instead of me. Thank you. Athena's answer were perfect. Hindi siya nagpanggap na nakakaawa at hindi rin niya kinuwestiyon ang mga reporters. Sa halip, ay sumagot siya sa mataktikang paraan. Hindi rin niya pinuna ang mga nagpakalat ng intriga tungkol sa kanya. Naging mapagpasensya siya na hindi pangkaraniwang ugali ng isang ordinaryong tao. Ang kanyang kalmadong composure ang naging pinakamagandang sagot sa mga naging tanong sa kanya. Ang lahat ay naapektuhan ng kanyang unique charm. Hindi mapigilan ng mga taong naroon na humanga sa kanya. Lahat ng mga reporters ay sabay-sabay na binawi ang kanilang mga microphones sapagkat magiging napakabastos na nila at unprofessional kung patuloy pa din silang magtatanong dito. Mas makabubuti kung kukunan na lang nila ito ng pictures. Napatingin si Director James kay Athena nang may paghanga. Tama siya. Ang babaeng ito ay di hamak na mas matalino kaysa kay Stella. Ang imahinasyon ng direktor ay unti-unting nagiging wild habang nakatingin ito kay Athena na noon ay pumipirma ng autographs. I didn't expect you to be more perfect than I thought. Pagkaraan ay sabi ng direktor. Hindi ito pinansin ni Athena. Matapos siyang mag-sign ng autographs, naglakad na siya patungo sa entrance ng hall. Napasimangot naman ang direktor nang hindi siya pansinin ni Athena. Agad nitong hinabol si Athena at muling nagsalita. Well, siguro wala ka pang ideya na ang ex mong si Sander ay pinahintulutan akong matulog na kasama ka. Kaya dapat ay maging masunurin ka sa akin. Kung hindi, tatapusin ko ang iyong karir sa entertainment industry. Pagkarinig ni Athena noon, hindi nito napigilan. Humarap siya sa direktor. Una sa lahat, sa palagay ko, walang karapatan si Sander upang magkontrol sa buhay ko. Pangalawa, seryoso ka ba tungkol sa sinabi mo kanina lang? What are you talking about? Agad na tanong sa kanya ng direktor. Inilabas ni Athena ang kanyang cellphone mula sa kanyang purse at pinlay ang recording ng sinabi ng direktor sa kanya kanina lang. How dare you record me? Ibigay mo sa akin yan. Galit na sabi nito kay Athena. Bahagyang umatras si Athena at ipinakita ang pulang marka sa braso niya. Isesend ko sa mga reporters ang recordings na ito kapag sinubukan mong lumapit sa akin. Ipapaalam ko sa lahat kung anong sinabi mo. Tingnan natin kung kaninong karir ang matatapos. Director James, please behave yourself. Muli ay sabi ni Athena dito. Pagkasabi noon, ay tumalikod na si Athena at hindi na pinansin ang direktor. Walang mapagbalingan ng galit nito ang direktor. Hindi nito inaasahan
na makakapaghanda si Athena ng bitag laban sa kanya para hindi niya ito malapitan. It took him so much effort para magkaroon siya ng pagkakataon na makalakad sa red carpet na kasama nito. Pero hindi bale, marami pa tayong oras. Pigil ang galit na bulong nito sa sarili. Ang upuan ni Athena at ng direktor ay sa isang sulok at magkatabi ang mga iyon. Hindi na ngayon makakatakas pa si Athena sa kanya. Subalit bago pa man niya maisagawa ang maitim niyang balak, isang staff member ang lumapit dito at saka nagsabi, "Miss Athena, your seat arrangement has been changed. Sumunod po kayo sa akin." "Ano? Saang department ka ba?" Agad na tanong nito. Dahil sa nasira ang binabalak nito, galit nitong hinarangan ang daraanan ni Athena. Agad namang inilabas ng staff ang work permit nito at saka nagsalita. "Director James, this was arranged by the higher-ups." Galit na galit ito, subalit wala naman itong magawa. Ang tanging nagawa na lamang nito ay sundan ng tingin si Athena habang paalis. Siguradong may maimpluwensyang taong tumutulong sa babaeng iyon. Agad na pumasok sa isip nito. "Huwag ka nang magpanggap na inosente." Bulong ng isip nito. Hindi nito naisip na maaaring si Joaquin San Miguel ang tumutulong kay Athena. Siguradong pagsisisihan nito ang ginagawa niya kay Athena kapag nalaman niya iyon. Kauupo lamang noon ni Stella nang magpalit ng upuan si Athena. Nakaupo si Athena sa unahan ni Stella pero si Director James ay nakaupo sa katapat na room. Hindi maiwasang isipin ni Stella kung naisagawa ba ng direktor ang plano nito. Hindi nito palalagpasin ang pagkakataong makalapit kay Athena. Naghihintay si Stella na makitang masira ang reputasyon ni Athena nang maisip niya ang kasunduan sa pagitan ng direktor at ni Sander. Sa oras na mahulog si Athena sa bitag ng mga ito, si Stella na ang magiging pinakamaimpluwensyang female artist sa industriya. Pagkaraan lang ng kalahating oras ay kukunin na niya ang Best Actress Award mula kay Athena. Talagang nirequest niya mula sa direktor na gawin ang special arrangements na iyon. Nais niyang makita ang pagkainis sa mukha ni Athena. Inagaw na niya si Sander noon mula kay Athena. Ngayon naman ay ang Best Actress Award ang kukunin niya mula dito. Nakuha pang traidorin si Athena ng lalaking pinakamamahal nito noon. Nakaramdam si Stella na nakakahigit na siya kay Athena. Nagsimula na ang ceremony. Next, Miss Athena and the famous director Mr. Bobby Jimenez will be announcing who are the winners for the upcoming award. Kalmadong tumayo si Athena and walk up the stage gracefully. Nagkatinginan sina Athena at si Director Bobby saka tumango sa isa't isa. Nakatayo ang mga ito sa harap ng microphones before the guest and the media reporters. Suot ni Athena ang dress na kinostomize ni Joaquin habang nakatayo siya sa ilalim ng chandelier. Napakaganda niya at napaka-charming with her snow white skin. Mas makarisma pa siya kaysa sa mga nagdaang taon nang umaakyat pa siya sa stage upang tumanggap ng parangal. Sa dami ng kamera na nakatutok sa kanya, dinaig pa niya ang naging judge doon. Alam ni Athena na malayo pa ang lalakbayin niya. Hindi siya maaaring magpatalo sa mga kinakaharap niyang pagsubok. I'm still looking forward to collaborating with Athena. Otherwise, it will be a huge regret for my career in the film industry. Nagbibirong sabi ng sikat na direktor. Ang sinabi nito ay nagpapakita lamang ng pagkilala nito sa kakayahan ni Athena. "Naku, maraming salamat po, Director Bobby. I'm also looking forward to it," sagot naman ni Athena sa sinabi nito. "To be honest, sa aking personal na pananaw, ikaw ang pinakamagaling na aktres sa entertainment industry." Dagdag pang sabi ng sikat na direktor. Anyways, wag na nating aksayahin pa ang oras ng mga narito at i-announce na natin ang winner.
Being a gentleman, Director Bobby stepped aside upang magtagal ang maging airtime ni Athena. Nakangiti namang dinampot ni Athena ang gold envelope na may magandang dekorasyon. Next, I'm going to announce the Best Actress Award. Saglit na huminto si Athena saka muling nagsalita. Please look at the big screen. Ang shortcuts ng mga pelikula ng mga nominated artist ay makikita sa big screen. Ang mga pangalan at title ng pelikula ay nakasulat din doon. Habang nakaupo si Stella, ay may pagmamalaki itong tumingin sa big screen. Hinihintay na nitong tanggapin ang award at naghanda pa nga ito ng isang speech para ipahiya si Athena. Subalit malapit nang matapos ang slideshow ay hindi pa rin niya nakikita ang kanyang pangalan doon. 4 lamang ang pangalan sa slideshow. Dapat ay 5 ang pangalang naroon at ang pangalan ni Stella ay wala doon. Umusok sa galit si Stella. Anong nangyayari? Nakatanggap siya ng imbitasyon upang umattend sa ceremony bilang isa sa mga nominado para sa Best Actress Award. Paano nangyari iyon? Siguro ay may ginawa si Athena na tungkol doon. Nakaagaw ng atensyon sa lahat nang naroon ang boses ni Stella. Nag-focus si Stella sa hindi niya napigilang galit kaya hindi nito napansin na ang direktor na kakuntsaba niya na nakaupo sa kabilang side ay lihim na inanyayahan ng staff sa backstage. Si Athena at si Director Bobby ay parehong naroon pa rin sa stage. Nominado ako. Bakit 4 na pangalan lang ang nasa screen? Tanong ni Stella. Ilang hakbang na lang niya sa tagumpay. Paanong nangyari iyon? Nang mga sandaling iyon, lumabas at tumayo sa unahan ang host ng show saka ito nagsalita. Hello everyone! Ang Golden Screen Film Festival ay isang napaka-importanting event. Kaya talagang ang mga organizers ay striktong sumusunod sa selection process para sa mananalo. Ang proseso ay patas at bukas. Nakatanggap kami ng isang anonymous email 10 minutes ago. Isang judge ang may hindi tamang relasyon sa isang aktres na direktang nakaapekto sa resulta ng nanalo ng nasabing award. At dahil doon, ang nominated list ay nagbago at sa kabutihang palad kami ay naabisuhan bago pa maibigay ang award. Ikinalulungkot naming ipaalam na si Mrs. Stella Santos ay hindi na kwalipikado bilang nominee. Mrs. Stella, please proceed backstage for further investigation. Matapos ang announcement na iyon, ay kaagad na umugong ang iba't ibang komento ng mga naroon. Ang Golden Screen Film Festival ay isang long-running event na isinasagawa for more than 20 years. This was the most ridiculous thing that happened in history. Ang isang artist na siya sanang mananalo ng Best Actress Award ay siyang na-disqualified to be nominated. At ang tinutukoy na aktres na may improper relationship sa isa sa mga judges ay si Stella Santos. Katatapos lang niyang pumirma ng kontrata sa Inspire Management. May kaugnayan ba ito? Hi, naiintindihan ko na ngayon kung bakit nagkaroon siya ng lakas ng loob na makipag-break kay Sander. Lumalabas na pinagplanuhan niya ang lahat ng ito. May pagmamayabang pa siya sa harap ng mga reporters. Sigurado akong nashock siya sa mga nangyaring ito. Ilan lamang iyon sa mga naging usap-usapan ng mga taong naroon sa event. Sinenyasan ng host ang mga staff na ilabas na muna si Stella upang makapagpatuloy na ang award ceremony. Subalit nag-umpisang mag-hysterical si Stella. Imposible ito. Sigurado akong may nagplano ng lahat ng ito. Ikaw, Athena. Ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito laban sa akin. Sigaw ni Stella. Bitawan niyo ako. Idedemanda kita. Akin ang award na iyan. Patuloy pang sigaw nito. Ginawa niya ang lahat. Ginive up niya ang lahat kapalit ng kung anong meron siya ngayon. Isang hakbang na lang siya para tanggapin ang Best Actress Award. Ngayon ay mawawala sa kanya ang lahat
pati na ang award na iyon nang dahil lamang sa isang anonymous email. At hindi niya iyon hahayaang mangyari. Sa nakita ng mga taong naging behavior ni Stella, agad na umagwat ang mga naroon. Ayaw nilang madamay sa mga pangyayari. Ang boses nito ay maririnig sa buong hall na iyon dahil sa malakas niyang pagsigaw. Samantala, nanatili naman si Athena sa kanyang calm composure. With a faint smile on her face, pinanood niya kung paanong kinaladkad si Stella palabas ng hall na iyon. Nagbuntong hininga muna ang host bago muling nagsalita. Mrs. Stella, please accept the reality. Ayaw naming i-reveal ang video sa publiko na sinend sa amin via an anonymous email. Siguro naman ay naalala mo pa kung ano ang nangyari sa Forest Hotel a month ago, hindi ba? Sumunod ka na sa staff sa backstage for an investigation. Dear guest, we will be taking a 10-minute intermission and the ceremony will resume shortly after. Muli ay nag-announce ang host. Ang mga organizers ay magbibigay ng isang public apology kung mapatunayan na si Mrs. Stella Santos ay nagkaroon nga ng inappropriate relationship sa isa sa mga naging judges. Sisikapin naming maging transparent tungkol sa gagawing investigasyon. Patuloy pa ng host. Marahil ay matibay at sapat ang mga natanggap na ebidensya ng mga organizers, kaya nagawa ng mga itong alisin si Stella sa loob ng hall. Si Stella ay talagang naging gahaman sa kasikatan at nagawa nito ang mga ganoong bagay para lamang makuha ang award. Sinubukan pa niyang sirain ang reputasyon ni Athena sa prosesong iyon. Hindi siya karapat-dapat para sa isang parangal, ni hindi nga siya dapat na pinapayagang manatili pa sa industriya. Hindi siya nababagay na maging isang aktres. Ngayon ko napag-isip-isip kung bakit mayroong mga naglalabasang masasamang artikulo tungkol kay Athena at sinusubukang sirain ang reputasyon ni Athena. Malamang ay si Stella ang may gawa ng lahat ng iyon. Sana ay ginamit na lamang niya ang kanyang oras para i-improve ang kanyang acting skills sa halip na sayangin ito sa pagpapakalat ng maling intriga. Kailangan niyang pagbayaran ang lahat ng kanyang ginawa. I am very curious sa video na sinasabing email na iyon. Siguro ay napaka-brutal ng videong iyon at maaaring gumuho ang mundo niya ng dahil doon. Ilan lamang iyon sa mga usap-usapan ng mga taong naroon sa awards night. Ang lahat ay pinag-uusapan si Stella, habang si Stella naman ay nakatingin at pinanonood si Athena sa stage. Napakaganda ni Athena at lalo iyong nakapagpagalit ng husto kay Stella. Ang inisyal na plano ni Stella sa pagtanggap ng trophy mula kay Athena ay hindi nagtagumpay. It had completely failed. Pagkatapos siguro ng insidenteng iyon, baka hindi na muli pa siyang makatanggap ng kahit na anong casting opportunities. Natalo na naman siya ni Athena na laging nananatiling kalmado. Ikaw ang may kagagawa nito, hindi ba? Tanong ni Stella kay Athena. Sinubukan nitong hablutin ang dress na suot ni Athena, subalit bago pa man yan magawa iyon, ay pinigilan na kaagad siya ng mga staff at security guards na naroon. Tiningnan siya ni Athena. Inaasahan na ni Athena na mangyayari iyon. Saka ito nagsalita. Hindi ko kailangang gumawa ng kahit ano. Ito ang totoo. Kasalanang lahat iyon ni Stella. She was the one who wanted to sleep with the director. Siya ang may kagustuhan na pumirma ng kontrata sa Inspire Management at siya din ang nakipaghiwalay kay Sander. Stella, your career is at its end. Natigilan si Stella. Nag-uunahang pumatak ang kanyang mga luha sa mga mata nito. Pagkaraan, ay bigla na lang itong nawala ng malay. Muling nagkagulo sa hall na iyon. May isang sumigaw. Puno ng dugo ang kanyang dress. Buntis ba siya? Dalhin siya sa ospital ngayon din. Agad na utos ng mga organizers ng event. Kinumpirma nga ng doktor na buntis si Stella. Magdamag na hindi gumigising si Stella.
At sa sandaling magising ito, she would feel that this world was a living hell to her dahil sa mga kasalanang pinaggagawa niya. Bukod kay Athena, wala nang iba pang maghihiganti sa kanya sa ganoong paraan. Natanggap ng mga organizers ang email na iyon 10 minuto bago pa maibigay ang award. Stella was defeated just when she thought that she was about to succeed. Sa paraang iyon, hindi na muli pang mababaliktad ni Stella ang sitwasyon. Pinagtatawanan ng lahat si Stella. Siya ay naging katatawanan sa entertainment industry. Nang maisaayos na ng mga organizers ang mga pagbabagong kailangang gawin para sa ceremony, ay agad na ibinigay ng mga ito kay Athena ang isa pang envelope. Ang nanalo para sa Best Actress Award ay si Penelope Diaz. Nang maibigay ni Athena ang award, ay kaagad na itong nagbalik sa kanyang pwesto. Nanatili siyang kalmado at hindi apektado sa mga nangyari kanina lang. Sumulyap ang direktor kay Athena sa di kalayuan bago nito nilisan ang backstage. Natakot ito. Nararamdaman nito na si Athena ay hindi basta-basta na maaari niyang hamunin. Alam niyang magdudusa siya ng grabe sa mga consequences kung hindi siya magiging maingat. Sino kaya ang lihim na sumusuporta dito? At gaano kaya katagal nitong pinagplanuhan iyon bago nito na isagawa ang kanyang mga plano? Everyone has misunderstood Athena. Hindi ito nag-give up sa kabila ng mga intrigang naglabasan laban sa kanya. At hinintay niya ang gabing iyon. Hindi alam ng direktor kung anong klaseng ebidensya ang hawak ng organizers, kaya itinanggi niya ang lahat. Sa kasalukuyan niyang status sa industriya, hindi naman siya nag-suffer from any serious consequences. Subalit kung sakaling takutin siya ni Athena gamit ang ebidensyang iyon, hindi niya iyon hahayaang makalabas. Everything went smoothly. At sa pagtatapos ng award ceremony, muling nag-announce ang host. We have decided to add an award tonight, which is the Best Contribution Award. Ang mga judges ay nagkaroon ng seryosong diskusyon sa kung kanino ba dapat na mapunta ang award na ito. At naging patas naman ang pagpili sa makakatanggap ng special award na ito. Let's welcome the President of Star Entertainment to give out this award, Miss Kelly Jansen. Ang Golden Screen Festival ng taong iyon ay talagang naiiba sa mga nakaraang taon. Ang presidente ng San Miguel Media Entertainment na si Joaquin San Miguel ay naimbitahan sa opening ceremony at ngayon naman nga ay ang presidente naman ng Star Entertainment ang naroon para siyang magbigay ng special award na iyon. Bagamat ang Star Entertainment ay hindi ang pinakamagaling na kumpanya, ang presidente naman ng kumpanyang ito ay isang legendary figure sa industriya. She was a beautiful rich woman with high qualities and great achievements in her career. Good evening everybody. Panoorin po muna natin ang maikling video clips na ito. Pagsisimula nito. Nakasuot ito ng isang simpleng long dress at nakatayo ito sa tabi ng mga actresses sa industriya. Kahit pa nga siya ay presidente ng isang entertainment agency, ang kanyang appearance ay maaaring ihanay sa mga nagagandahang female celebrities. Maya-maya ay unti-unting nagdilim ang mga ilaw sa stage. Ang lahat ay nakafocus sa big screen pati na si Athena. Natigilan si Athena nang marinig niya ang background music ng video clip na iyon. Iyon ang isa sa soundtracks ng unang movie na kanyang kinabilangan. That movie meant a lot to her, that's why she could remember the soundtrack up till now. Nagpatuloy sa pag-play ang video clip. At iyon ay ang lahat ng movies na ginawa niya nung mga nakaraang taon. At sa pagtatapos ng video, ay ang interview behind the scenes ng reality show na ipinakita sa screen. Pigil ang hininga ni Athena. Si Athena ba yon?
Ang kanyang acting skills ay napakahusay. Pinag-uusapan siya ng mga tao roon. Muling nagliwanag ang spotlight. Hawak ni Kelly ang card sa kanyang kamay at saka nagsalita. Tonight, maraming artist ang nagtipon sa hall na ito. Napakaraming magagaling na stars ang minsan nang tumayo dito at tumanggap ng parangal. At ngayon, ang tatanggap ng special award na ito. Siya ay isang professional na aktres at talaga namang nagpakitang gilas sa ating lahat ng kanyang kakayahan. Her recent comeback to the entertainment industry has showcased her hard work and persistence as a professional movie actress. She is none other than Miss Athena Alonso. Matapos na sabihin ng presidente ng Star Entertainment ang pangalan ni Athena, ay agad na nagpalakpakan ang mga naroon. Ang Best Contribution Award. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyayari dati sa Golden Screen Festival. Si Athena, ang kauna-unahang binigyan ng parangal na iyon sa kasaysayan ng Golden Screen Festival. Athena was both excited and surprised at dahil doon, hindi niya malaman kung paano magre-react sa mga sandaling iyon. Sa huli, dahan-dahan siyang tumayo sa tulong ng mga staff na katabi niya. Pakiramdam niya ay nananaginip pa rin siya nang itutok sa kanya ang spotlight habang paakyat siya sa stage para tanggapin ang parangal na iyon. Muling nagsalita si President Kelly. Bagamat hindi siya nakapag-take part sa kahit anong movie, nakita naman natin ang mga nagawa niyang achievements ng mga nakaraang taon. Hindi lamang ang kanyang movies ang kinilala ng international film industry, subalit kinilala rin si Athena ng maraming film directors dahil sa kanyang talento at abilidad. It is her who has shown us what the ethics of a professional actor. Athena Alonso, maraming salamat sa iyong kontribusyon sa film industry at umaasa kami na marami pa kaming mapapanood na kalidad na production mula sa iyo sa hinaharap. Mahabang lahad ng presidente ng Star Media. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa tagpong ating iniwan? Makaligtas kaya ang dinadala ni Stella matapos na madala siya sa ospital dahil sa pangyayari sa awards night? Ano kaya ang magiging susunod na hakbang nito pagkatapos noon? Sana po ay samahan ninyo akong muli sa susunod na yugto ng ating kapanapanabik na kwento. At bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong mag-iwan ng aking quote of the day. One of the most courageous decisions you'll ever make is to finally let go of what is hurting your heart and soul. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe everyone and God bless.